Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan. Aquarius, this reading is for you. December 15 to December 21, 2024. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Dali lang. Kabayan Aquarius, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring ito isa vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Tandaan nyo, marami kayong energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta magre-resonate sa inyo. Pag hindi nag-resonate sa inyo, ibig sabihin, hindi nyo energy ang nakukuha natin. About Aquarius. Okay. Takish explain. Explain talaga eh, no? Diyos ko, wow, talagang ano siya, oh. Oh, tatlo na yan, 2-2. 2-2-2. Tatlong 2. 2 nga. 2 nga siya. Tingnan natin. Aquarius. We have the aces. Okay. Yes, this week is ang nakikita ko sa'yo is may mga makikipag-usap sa'yo, no? Mayroon ka daw gagawin na mga activity, mga fashion, o may mga bigla ang mangyari, baka may mga kakausapin ka, ganyan. O maybe you will receive text message, ganyan. Ako nakita, news, something ganon, ako nakita. May mga gagawin ka daw na gusto mo, you're doing your fashion. No, sa nakikita ko dito. Kumaga, iba is a opportunity or mga instant opportunity na parating sa'yo this time. Sa nakita ko dito. And syempre, nagkaroon talaga ng ending when it comes to a family. Sa nakita ko dito, no, nahanduin yung sitwasyon na this is a dissatisfaction, mga hindi nagkasundo, no, sa nakita ko ito, mga nagkaroon ng kanya-kanya, sa nakita ko, nagkaroon ng separation, nagkakaroon na ng new beginning sa'yo. Siyempre, handun pa rin yung sitwasyon na in this week is meron pa rin kayo na hindi pagkakasunduan na inyong pamilya. Maaring kapatid mo, anak mo, ganyan, sa nakita ko dito, kapamilya mo, yan, may hindi pa rin pagkakasundo. Ako nakikita ito. Baka dito sa iba is kasamahan mo sa trabaho, di ba? O karelasyon, ganyan. Yung mga hindi pa rin pagkakasundo sa iba sa inyo, and then, magkakaroon pa rin ng mga depression, pag-aalala, sadness, or I hope naman na, kasi magkakaroon ng sadness, it means, may namatay? May namatay ba? Or someone's abandoned? Parang ganun. I hope tapos na yun, no? Magkakaroon naman sa'yo ng transformation. Kaso, dumadating ka sa point na hindi mo alam kung saan yung tamang daan mo. Medyo magulo yung isip mo this time. Nagkakaroon ka rin kasi ng doubt to make a new beginning or to transform. Trust your intuition sa nakita ko dito. By the 15 and the 21 is, yun nga, may mga sitwasyon daw na hihintayin ka o may hinihintay ka. May mga didesisyonan ka daw na medyo maari may konting doubt, ganyan. May mga sitwasyon daw na hirap kang pumili ng direksyon, no, ganyan. Kumbaga, alin ang unahin ko? Ito unahin ko, ito na lang. Mga ganyan. May pagkalito, hindi mo alam kung ano yung unahin mo. Hindi mo alam kung ano dapat na direction mo, ganyan. May mga decision making ako nakikita this week. And also, more on emotions din sa iba. Trust your intuition sa nakita ko dito, no? May mga pupuri sa'yo. No? May mga hahanga sa'yo na tao dito. And magkakaroon ka rin naman ng enlightenment dito. No? Magkakaroon ng enlightenment, kanya. May mga, this week is may mga i-imaginein ka raw. Because of the retrograde din kasi, no? May mga
imagination ka magaganap this time. No, maaari may mga maaalala ka from the past situation, the good and the bad things, ganyan, yung mga memories, marirevisit mo yun. Maaaring may mga mamimiss ka na tao, ganyan. May mga ano yun? Tatawag dito. Maalala ka ng mga friend mo, kamag-anak mo, karelasyon mo, asawa mo, family mo. Yan, may mga iisipin ka raw. Yan. Magkakaroon ka ng yung feeling emotions. Yan, yung iba dito is mas magiging, mas magiging open yung iyong intuition. Kumbaga, mas magkakaroon ng enlightenment. To your intuition, to your gut, instinct. Yan, sa nakita ko dito. Trust your intuition, ha. May mga memory from the past ka daw na maalala o marirevisit mo yan. Tingnan natin. Maring may ma-inspire sa'yo or may tao na humahanga sa'yo. Nakita ko dito. It's up to you, no, kung ano yung movement mo this time. Kasi, nakita ko dito, you're doing your fashion. There's an action ako nakita. Basta more trust your intuition nito, ha. Kumbaga, yung mga pag-change, it comes dito sa crossroad kasi, when it comes to a changes, is nasa sa'yo mga kamay yun. Kailangan dito isa positive motion. Kumbaga, kailangan mong i-end yung mga dapat i-end. Ganyan. Kasi, ang laki ng pinagbago dito, no? When it comes to transformation, so nakita ko dito. Kasi andito na yung sitwasyon na, kasi magkatabi siya, diba? Hindi yung sitwasyon na nawala ka sa linya. Nawala yung linya na yun. Kumbaga dati is, tuwid yung linya mo o tuwid yung linya ng family, ganyan. Medyo na, naging dalawa yung linya. O yung daanan. Bubulol-bulo na ako. May mga dreams na nag-shattered. Sobrang lungkot ang nakita ko. Kasi dito kasi is a lack of community. Baka this week din kasi magkaroon kayo ng mga conflict, hindi ba kakaintindihan. Yung hindi kahit na pagsamahin mo, hindi magsasama-sama. Ganun. Kumbaga magkakanya-kanya siya sa nakita ko dito. Ano pong energy ng Aquarius? By the 15, December 15 and 21. Please show me. Hala, namatay na naman yung aking iPhone. Dali lang Kailangan hustisyahan ko tong iPad. Hustisyahan yung iPad din. Hindi na natapos yung aking ginagawa dito. Okay. Universe, ano po ang parating sa kanya? Mukhang ang dami mong lakad. Ang dami mong commitment. Sa nakita ko sa'yo. Iba sa inyo maraming commitment o marami kayong gagawin. May mga kakausapin ata kayo parating. You will receive a message, text message, or ikaw ang magte-text. No? Ano ang dapat iwasan ni Aquarius Universe? Ano dapat na iwasan? Bakit ang energy niya is the 9 of Cups and the 6 of Wands? Bakit? Uy, lugit. Okay. Okay, ang energy mo this week, ano yun? Okay. Akala ko ano yung nadidinig ko. Ang energy mo this week, kasi may mayroon ka mga sitwasyon na aayusin.
na gusto mo nang maging maayos, gusto mo ng pagbabago, ganyan. Kaso, ang nakikita ko dito is a little bit of delay, no? Kung yung ano yung mga hinihiling mo na gusto mong ma-achieve, ganyan, sa nakita ko dito is medyo delay. Kung ano yung mga daayusin mo, may delay. Ako nakikita sa'yo. May mga ano, may mga magkakaroon ka ng limitation dito. Kasi gusto mo ng changes eh. Gusto mo ng pagsasaayos o mag-ayos. Ganyan. Halimbawa, when it comes dito sa family, gusto mo na maging maganda at maging maayos kayo. Pero hindi siya agad-agad na mangyayari. May delay ako nakikita. O kaya naman maglilinis ka ng bahay, medyo may delay, no? Yan. Paunti-unti. Hindi ganun. Siguro paunti-unti ang nakita ko dito. May mga gagawin ka raw na mag-delay dito sa sitwasyon. Iba dito may unfinished business. Maaring kung aalis ka, ganyan. Halimbawa, aalis ka. Maaring hindi ka muna matuloy sa iba sa inyo. Papapaliban nyo muna. Iba ganun. Nagkakaroon dito na ano, no, ng mental trap sa inyo. Yan. May mga wish come true na hindi mo na makakamtan na dito. Mga ayusin, ganyan. Wala pa ako nakikita kasing renewal eh. May mga gagawin kang delay. Madi-delay. Tingnan natin ang parating. Okay. Parating sa'yo is a bad news. A bad news when it comes to money. A bad news when it comes to messages. Bad news. It's more on sadness. Ako nakikita dito. Parating din sa'yo is something delay. Also, may sitwasyon kasi na, alam mo yung pagod na pagod ka na, pero gusto mo nang umalis doon at gusto mo nang kumawala doon, pero hindi siya matutuloy. Hindi ka pa makakapagpahinga at hindi ka pa makakapunta sa calm water. Ganun, sa nakita ko dito. Kasi you will receive a bad news or may mga sitwasyon na unfulfillment situation. Makaka-receive ka daw ng hindi maganda message or news. Ganyan. Ako nakita dito. Text message, ganyan. Maaaring ito is related to a money, maaaring related to a man, related to anak, someone's buying, related to, may nag-spy sa'yo, promise. Yan. Yun ang ano sa'yo. Kasi may tao rin dito na, na ayaw kang tulungan or hindi siya willing to help you sa nakikita ko dito. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Nauubo ako. Sorry Bakit po? Bakit ano? Thank you. Thank you. Okay, iwasan mo daw yung isang sitwasyon na malack of direction, Iwasan mo yung magkaroon ka ng puot. Iwasan mo yung paniwalain mo yung sarili mo in a wrong way. Magtiwala sa mga tao na nasa paligid mo, mga kaibigan mo, karelasyon mo, ganyan, anak mo. And andito rin na umiwas ka sa mga tao na kasi may bastos ako nakita. Iwasan mo dito maging tamad.
Iwasan mo din daw yung kasi makakaramdam ka ata ng katamaran. Nakita ko. Iwasan mo din daw yung ma-lack of idea ka at hindi ka kumilos, no, sa mga yung mawalan ka ng direction. Yan, iwasan mo yun. Umiwas ka sa mga conflict, ganyan. Umiwas ka sa mga tao na paranoid. Don't be paranoid din, ganyan. And huwag ka rin maging sarcastic, sa nakita ko dito, ganyan. Or may taong sarcastic, umiwas ka sa mga tao na yun. Umiwas ka sa mga tao na nagpapanggap. Umiwas ka sa mga tao na papaniwalain ka niya. Yung mga taong nagmamarunong, mas marunong pa sila, mas matalino pa sila, kahit wala sila sa katwiran, mga ganyan. Yung mga tao na iniinsulto ka behind your back, mga ganyan. Ingat ka. Iwasan mo yung yung mawalan ka ng motivation sa sarili. Ganyan. Yung lack of direction ka, magkaroon ng puot, yung i-fix ang isang situation na hindi na naman ma-fix. Ganyan ang nakita ko dito. Yung ang hirap i-fix. Kasi handin yung sitwasyon na hindi sila makikinig sa'yo. Siguro na lang, when it comes dito, kung sino man yun, anak mo, kasama mo sa trabaho, karelasyon mo, kung sino man yun, kasi may mga taong hindi rin makikinig. May tao na hindi makikinig or mga taong hindi makikinig sa'yo. Siguro nangyayari yun kasi because there's a reason sa universe, no? If ever naman hindi nakikinig sa'yo. Ibig sabihin, mayroon silang kailangan na matutunan in life. Pag hindi kasi nangyari sa kanila yung part na yun, hindi nila makikita yung mali nila. May mga dapat pang mangyari sa kanila para makita nila yung mga pagkakamali nila sa buhay. Kaya don't fix sa situation na hindi naman din mangyayari. Hayaan mong si universe ang gumawa ng way na yun. Diba? Tingnan natin, when it comes to a love, may taong bastos talaga dito. Tingnan natin. When it comes to love is sa lahat sa sarili mo, anak, magulang, karelasyon, kasama sa trabaho. Kamusta sa love si Aquarius? Universe, kamusta ang kaperahan ni Aquarius this week? Kamusta po ang money? Kaperahan, career ni Aquarius. Puro to Okay. Ano po may advice nyo kay Mahalaga mo daw yung sarili. Sabi ko na. Mas mag-focus ka daw sa sarili. Kaya ko na ubo ko. Okay, when it comes to a love, tingnan natin. Bakit? When it comes, ayun, malabas siya, When it comes to, okay. When it comes to a love, sa nakita ko dito, there's a person here na ayaw niya ng tulong mo. Gagawin niya yung gusto niya. This person is very active, no? A person you don't want to help kasi andun yung confident niya na kaya niya yung sarili niya. Sa nakikita ko dito. And then, maaari ikaw ito or malapit sa puso mo, ganyan. Tao na kahit maghintay ka, hindi niya tatanggapin. No? A person who is liar, unfaithful, makasarili, and then, I don't know why, baka nag-aaway kayo nito, no? Troublemaker, May pagka-bully type itong tao na to sa nakikita ko. Kasi andito yung galit siya. Ayaw niya hindi niya need yung help mo. Sa nakita ko dito kung sino man siya. Yes, there's a person na very excited. May pagka-hot temper kasi siya actually.
Sa iba sa inyo siguro ano to. Sa iba ha, sa iba is ano to, a person who is babaero, lalakero. Sa iba naman ano, ang nakita ko sa kanya is ano siya, gagawin niya yung gusto niyang gawin. As long as masaya siya, as long as na-excite siya, gagawin niya. Kahit bigyan mo siya ng advice, hindi siya makikinig sa'yo. Yun ang nakita ko sa kanya. Tingnan natin. When it comes to your money, kamusta si money? Unfaithful tong love na to, no? Kasi andito siya ano eh, naghahari-harian siya. Very confident person. Siya yung, ako ang masusunod. Parang, yung, parang hari-harian hari-harian dito sa sitwasyon na siya. Bakit ang pera niya is ganito? Okay, when it comes to money, you need to trust to yourself, listen to your inner voice, and also, it's more a disappointment when it comes to money, no? And then, this time daw is you need to be very careful sa mga plano mo this time, ganyan. Sa nakita ko dito, planuhin mo daw maigi to success, sa nakita ko dito, and also, trust to your intuition, kasi kung sino yung mga makakapartner mo, kakausapin mo, ganyan. Kasi baka in the past is medyo hindi naging maganda yung mga result now it comes to money, no? Sa ngayon daw, you need to very careful when it comes to planning. Mag-trust ka daw sa intuition mo, no? To success. Kasi ibibigay niya sa'yo yung sign, ipapaano niya sa'yo sa intuition mo or to your gut instinct, ganyan, no? And kung alam mong may doubt ka, wag agad-agad sa nakita ko dito. No? When it comes to money is you're still stuck kasi handun yung mga rejection, handun yung mga dissatisfaction, no? Sa nakikita ko dito. Pero when siguro may mga magaganap na may tao na nagsisinungaling eh. May tao na nagsisinungaling. May bigla ang mga mangyari, bigla ang communication from someone. Maaring anak mo, karelasyon mo. Sa nakita ko dito. Maaring may mga mariremanizing ka rin na tao. Oh, it's more on rejection, dissatisfaction. Sa nakita ko, ngayon na, basta planuhin mo na para magkaroon ka ng successful when it comes to money. Kasi within the 4 weeks, 4 months, or by April, something ganyan. Kung mamamanage mo ito, sa nakita ko dito, there's an achievement. May mga achievement or success ako nakikita sa'yo. When it comes to money. May pinag-uusapan pala sa ano, no? Bahay, pera. Ako nakikita dito. Tingnan natin ang advice sa'yo. May nagpapagawa ba ng bahay? Meron bang bibili ng bahay? Mayroong sinasabi kasi ako dito na tao na gusto niyang manalo when it comes to ano tawag doon? Mana? Ganyan. Parang gano'n nakita. Oh, ganito yung nakita ko. Parang ngayon pinag-uusapan na gano'n. Bahay, mana, pera. Advice po. Lumabas talaga siya. Oh, lumalabas siya palagi. Tinatago ko na yun eh. Lumalabas talaga. Okay. It's destiny. Okay. Advice siya sa'yo is you need to let go something. No? Value mo yung mga tao na binavalue ka. Commit more to yourself. Commit to your goal. And sa family mo. Ang nakita ko dito. Kailangan mo daw na mag-keep moving or kailangan mo nang keep moving to reach your goal kasi ang nakikita ko dito, i-value mo yung mga tao na, yun nga, binavalue ka, i-value mo yung goal mo, ganyan. Kailangan dito daw sa'yo ng movement.
Kumbaga, may isang sitwasyon na kailangan mong i-let go sa buhay mo. Kasi, kung ipaglalaban mo yung isang bagay na to, ikaw rin yung talo. Ang mag-think ka daw sa stability mo, sa work mo, sa family mo, who value you, sa mga tao na sinusuportahan ka. Ganyan. Ibalik mo daw yung strength mo, yung confident mo, yung pride mo. Follow your dreams, follow your goal. Trust your intuition. Yun ang sinasabi. Kailangan mo dito is renewal. Pahalaga mo rin yung sarili mo. Know your worth, no? Mahalaga kang tao. Sinasabi dito. Kung may mga tension pa na hindi natatapos, siguro it's time to let go. Pero it's up to you how you let go ito sitwasyon na to, no? Kasi may mga tension pa talaga na hindi pa totally nagtatapos sa nakita ko dito. Arigatou namaste, God bless.